No more Marcos and Romualdez next election. Correct. Alam nyo, wag po kayong tama po yun si Senator Amy. Hindi mo kinokontra yung mga pero alam na namin yan eh. Ganyan talaga mga gimmick ng mga sa mga probinsya po. Ang magkakalaban dyan, mga magkakamag-anak eh. Sino man manalo, sila pa rin yun, di ba? Hindi pa rin nila tataluhin yung kamag-anak nila. Ganon din po yan. Di ba? Kakampi ka sa mga Duterte. Para nga naman pag nanalo Duterte, pag nanalo Marcos, okay pa rin kayong mga Marcos Romualdez. Pag nanalo Duterte, meron pa rin boses yung Marcos. Ayan yung papel ni Amy. Anong gusto mong kape? Carlos Gacula. Hello and shout out Sir Badong. Bangag, tanggalin mo na. Alam mo kung Carlos, kung ayaw mo magpakape, manahimik ka lang. Ayaw mo magpakape, manahimik ka lang. Ito po, yan yung problema niya eh. Ayaw nyo kaming mga bayaran ng mga politiko. Pero meron pong, may paraan po kami para kumita. Ito para sa mga nagmamarunong. Kami po vlogger. Kumikita po kami sa pagbablog namin. Gusto nyo po ba wala kaming kitain sa pagbablog? No? Saan kami aasa kung hindi kami kikita sa pagbablog? Di sa mga politiko. Kung ayaw nyo po magpakape, huwag kayong magpakape. Makinig lang kayo. Pwede naman mag-likes lang kayo. Kung ayaw nyo rin suportahan yung pinakikinggan nyo, nasa sa inyo rin yun. Di ba? Sa tingin nyo ba kung hindi na ako kumikita sa YouTube, magba-vlogs pa ako? Di maghanap na ako ng ibang pagkakakitaan, di ba? Mahina itong mga... Doon kayo magtaka sa mga tao na hindi kumikita sa YouTube pero nagba-vlog pa rin. Bakit sila nagba-vlogs? Sir Baz, nasaan po si atin to, yung Tiberos? Ba't hindi nag-ingay? Sana siya yung naputulan ng dila. Correct. Yung grupo nyo, nasan na? Yung matatapang yung grupo. Carlos, kung inggit ka, mag-vlog ka din, sabog ka. Alam nyo, yan ang mali dito sa no? Bakit nyo titirahin yung mga gustong yung nagpapakape? Kung hindi po kayo nakakasuporta sa mga vlogger, wag nyo po. Wag nyo po kaming kakantyawan sa pinagkikitaan namin. Kumikita kami dyan, nililihim ba namin yan? Lugi ka ba kung hindi ka naman nagpapakape? Lumambot si Marcos dahil akala niya tutulungan tayo ng Amerika. Wala po yung Amerika. Hindi, nasabihan na sila na yung sa Singapore, naalala niyo nag-speech si Pangulong Marcos sa Singapore? Naroon po yung Amerika, napakinggan ko yung speech nila eh. Bagamat binabanatan nila yung China, ganyan naman yung Amerika, double speak eh. Binabanatan nila yung China, at the same time, nakikipagkaibigan sila sa China. Tayo lang ang bilib. Yung Taiwan po, tignan nyo po yung mga pronouncement na ngayon ng Taiwan. Ayaw naming magsalita, ayaw naming kumilos, gumawa ng mag-e-escalate. Alam nila, gigirahin sila ng China eh. Hindi sila gumagawa ng mga kahit verbally, hindi sila nagsasalita na makaka-open sa China. Sila po yung tunay na may laban. Sila po yung tunay na may away. Tayo po, ano lang tayo? Salingkit lang tayo eh. ang akala ng mundo, labanan to ng Taiwan at China. Kasi nga, gusto nang angkinin ng China yung Taiwan na probinsya nila eh. Tayo, ang papel lang natin dun, tinayuan tayo ng mga EDCA sites. Mukhang tayo na yung naging salingkit lang tayo. Tapos tayo na yung pumapapil na kalaban ng China. Mga rin. Ayun nga, atapang atao sa Singapore yun, ala tigre. Tapos miyaw lang pala.
Kasi po sa Singapore, sinabi po ng US yun eh. Ang solusyon pa rin dyan, dialogue, peaceful resolution. Ayaw kasi nila ng US ng another eh. Mabigat pong kalaban ng China. China po ang pinaka malakas na makakalaban ng US militarily, economically, politically. Kasi ang laki na ng impluensya ng China eh. Iba po yung kung yung US, yung impluensya nila through Hollywood, through dollars, no? Through education. Yung China po iba po. Ang influence ng China through fund. Popondohan kayo. Yung solid DDS, like, and share. Sir Buds, ano mangyari kung patuloy bumaba ang stock market at hindi babalik pataas? Ano mangyayari sa bansa natin? Yung mga kumpanya po natin, lugi. Di ba? Nalulugi yung mga Jollibee, San Miguel. Sabi naman sa inyo, kada puntos yan. Halimbawa, yung 3 points, malaki po yun. Yung 3 points po, kunwari, hindi ko alam kung magkano yung halaga ng San Miguel. Palagay mo na lang natin para madaling kwentahin. Halimbawa, ang San Miguel ay 1 billion. Sa isang araw, kung 3 points yung nawala sa kanila, 30 million yun. Imagine niyo, nalugi kayo ng 30 million sa isang araw. O yun po yun. Malulugi po yung mga local companies natin. Salamat bro Orbili. Yan. Okay lang ba na madilim ako? Wala kasi ko ilaw eh. Pasensya na kayo. Tayo nakikiaway sa China para sana magamit yung war sa China para sa personal interest ni PBBM. Eh ayaw nga po ng US eh. Kaya tayo nag-aawat. Tayo yung umaawat eh. Tayo na yung naputulan ng daliri. Tayo na yung nilusob. Tayo pa yung nag-aawat kahit sa salita. Split personality yata si BBM during election, sabi niya, dialogue at negosasyon ang dapat sa ongoing conflict with China. Pero nung nanalo, nagbago biglang ihip ng hangin. Hindi po. Itutuloy niya nga yung pakikipagkaibigan. Wala tayong problema under Duterte. Wala po talaga. May konti, kaya lang na sumusunod sa atin din yung China eh. Grabe ng away ng mga banateros at ibang DDS. Mukhang araw-araw ng paringganan. Ayahan nyo na lang po sila. Basta pag sumusuporta kay Pangulong Duterte, ganun. Boss Buds, baka babalentong na naman si BBM sa pronouncement niya. Malinaw na po, no? Malinaw na po yung pahayag na yan na tayo gusto ng presidente makipagdialogo. Ang problema, kawawa po yung no, yung mga bumanat sa mga pakikipagkaibigan ni Duterte sa China. Kasi parang kakainin niyo yung niyo eh. Kakainin niyo ngayon yung sinusukan niyo. Sinusukan niyo yung pakikipagkaibigan ni Duterte sa China, di ba? Tapos yun din ang direction natin ngayon. Yung kasi yung best direction eh. Friends to all, enemies to none. Dapat ganun tayo. Ngayon, nagpapahayag na si PBBM na neutral. Dapat naman talaga. Hindi nga tayong kaaway. Magkalaban nga yung Taiwan tsaka China. Biglang tayo na. Yung Taiwan at China, wala nang conflict.